daigdig naron, medyo nagpahinga lang tayo ng konti, natulog lang para fresh na po nating tatalakayin itong, mga, sinabi. Napakarami na naman pong quotable quotes na, binitawan itong ating Vice President Sara Duterte, 'no? Talagang, ang dami po. Ang daming hinanakit, ang daming revelasyon, yung lahat ng hinala natin na, wala talagang namumuno sa Pilipinas, talagang maniniwala na kayo ngayon 'no. Grabe po ang mga revelasyon ni VP Sara. Talagang ano kayo, manlulumo kayo 'no, bakit, anong nangyari? Ngayon hindi na pala tayo magtataka kung bakit, isang presidente lang po, paunlad na po tayo, tapos biglang ngayon yung presidente ngayon halos wala 'no? Halos wala po talaga kasi halos wala pong presidente. Yan po pinatunayan ni VP Sara sa kanyang mga sinasabi. Talagang wala po talaga, nag-e-exist lang tayo sa mga nakapaligid. Sabi nga, hindi lang, wala nga number one, 'di ba? May number two lang. Ibig sabihin wala talaga tayong existing na presidente. Mas nakakatakot kasi kanya-kanyang galaw, eh. Yung mga galamay, yung lahat po ng mga nakadikit kanya-kanya po. Kaya ngayon very chaotic, 'di ba? Yung chaos, yun po naunawaan na natin ngayon kung bakit po ganyan ang sitwasyon ng Pilipinas. Kasi nga talagang walang number one, walang presidenteng umaakto, 'no? Hindi kasalanan ni VP Sara na mayroon tayong presidenteng hindi marunong maging presidente. At iba pa, may mga sinabi rin po siyang huhukayin niya ang, tatay ng presidente 'pag hindi siya tinantanan. At makikita niyo po yung pinalalabas na very close sila ni Senator Amy, hindi pala 'no. Sinasabihan niya, "Tigilan niyo ako," kasama si Amy. At kasama po si Amy Marcos sa kanyang mga kumbaga bahagi talaga 'no. Ako nakita ko talaga si Amy Marcos talaga ang pinakamay kasalanan ng lahat, eh. Alam niya yung kapatid niya na walang kakayahan, pero alam niya po na 'pag siya ang tumakbo wala po siyang panalo. Kaya pinatakbo yung kapatid na sa tingin niya makokontrol niya 'pag presidente na, nagkamali siya. May mga mas makapangyarihan pa, may mga mas maduga pa sa kanya na kumokontrol. Actually, hindi po talaga na yung kanina yung pinakikinggan ko si VP Sara, talagang wala talagang clueless. Walang, kaya pala sablay-sablay pagka hindi scripted. Talagang sabog-sabog po yung ideya kasi hindi talaga siya in control ng ating bansa. Yan yung mahihinuha natin ayon dito sa mga pinagsabi ni VP Sara. Yan po mga pag-uusapan natin, bahala na po kayong pumuno, 'no? Kung ano po yung, kung ano 'tong ano, ah, kung magkukulang po yung mga naalala natin, sabagay meron po tayong konting kodigo maliban po dun sa bandang huli. Kasi bandang huli na ano na yun, eh, naroon na ako sa part na nagluluto na ako, nakikinig na lang. Okay, yan lang po ang pag-uusapan natin tungkol po sa lahat po ng pag-uusapan natin ngayon concentrated tayo sa analysis natin sa pinagsasabi nitong ating dakilang Vice President na walang dudang anak ni Digong. Kasi masyadong makulay 'no, ang kulay po ng mga binitawang salita. English lang ang pagmumura pero napapamura rin 'no, sunod-sunod na mura, ah.
Malumanay pero malumanay na malutong. Ano pa ba? Grabe. Wala nang tago-tago at may mga part 2 pa, may part 3 pa. Kaya subukan niyo uli na banggit-banggitin ang pangalan ni BP Sara ay magko-continue to hanggang thy kingdom come. Makarating man sa impyerno, si BP Sara pa rin ang presidente. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Pag-usapan natin, no? Yung speech ni BP Sara, ang daming contrast, no? Sa damdamin ng taong nanonood. Nanghihina ka kasi ine-expose niya na talagang walang direksyon ng bansa natin ngayon. Nanghihina ka kasi alam mong yung control ng mga taong sugapa. Nanghihina ka kasi alam mong magtutuloy-tuloy yung panggigipit sa mga Duterte. Pero at the same time, sa bawat bitawan ni BP Sara, parang ang laki-laki ng pag-asang binibigay niya, no? Na matatapos to, huwag kayong mag-alala, magsama-sama lang tayo. Hindi tayo papayag na unang matapos ang Pilipinas, no? Tatapusin natin tong gobyernong to at mayroon tayong susunod na gobyerno na punong-puno ng pag-asa na naman ng Pilipinas, no? Talagang hindi po saan nagkamali eh. Tumigil talaga. Tumigil na maging bansa ang Pilipinas. Tumigil na tumigil yung direksyon. Wala talagang direksyon, kanya-kanya. Kung sino yung diskarte na ni Gibo, sige, kung anong tingin niya diskarte naman dito yung sa pera, diskarte naman nila Martin. Kanya-kanya po, ang sasaya. Ang sasaya ng mga nakadikit. Ang sasaya ng mga oligarko. Dahil wala lang eh. Wala talaga, no? Wala talaga. Mula sa simula pa lang. Iba po unti-unti yung hindi ko alam talaga kung saan ako magsisimula. Simulan na natin sa simula, no? Alam niyo yung mga yaman nila. Wala na pong pakialam, napaka-sensitive. Pisara yung punong-puno talaga siya ng ano no ng yung budol na budol ang pakiramdam, yung gamit na gamit siya, no? Kaya siguro gusto niyang katwiranan na marami kasing sumisisi sa kanya. Totoo naman 'yun. Na kung tumakbo ka lang sanang presidente, baka ang unlad-unlad na ng Pilipinas, no? Bakit kasi? Bakit kasi? Pero maganda yung revelasyon niya, eh, no? Talagang si Tatay Digong, totoo siya sa kanyang sinasabi na naranasan niya gaano kahirap maging presidente. Hanggang ngayon, di ba? Tapos na yung pagiging presidente niya, kumbaga nakaraos na sana, pero hinahabol pa rin siya ng mga ano, no? Talagang sutil na pamilya tong Marcos Romualdez Araneta, no? Talagang walang katulad sa kasutilan. Yung isang pangulo na nagbigay sa atin ng direksyon, yung isang pangulo, pinakamagaling na pangulo. Opo, nagkukunwari lang po ako na sinasama ko yung tatay nyo. Pinakamagaling na pangulo po si Tatay Digong. Kasi hindi ko naman talaga yung incomparable, no? Talagang may direksyon tayo. Tapos ang ganti natin, ang dami nagawa, build. Ang revelasyon ni ano? Ang revelasyon ni BP Sara? Wala na kayong aasahan na big ticket project. Kasi para ka magkaroon ng big ticket project, it will took you 6 years. No? Mula sa simula hanggang sa katapusan.
Kaya marami po natatapos ngayon yung mga tuwan-tuwa silang inaugurate na biglang nakakalimutan na si Duterte nagpatayo. Wala ka talaga. Kung walang sinisimulan ngayon pa lang, nasa kalagitnaan na tayo, wala pong matatapos. Yan po ang pinakamasaklap. Pero ngayon po, ang pinakamaraming nautang na presidente, wala naman pong pandemya, etc. No? Talagang grabe po itong Pangulo na to. At ang mga revelasyon ni BP Sara, grabe rin. No, grabe rin talaga. Ngayon lang natin nakita yung mga nagsasabi na si BP Sara ay hindi ang dahilan ng pagkapanalo. Pero na lang kung pinipeke si BP Sara ni Amy Marcos. Kung talagang ang gusto ni Amy Marcos ay maniguro lang. Tindi, no? Kailangan ka namin. Dito muna tayo sa simulan-simula. Yung pong pinangatwiranan po ni BP Sara na dahil siya yung sinisisi natin, maaari naman talaga, no? Na bago talaga ang Pilipinas kung siya lang po ay tumakbo na presidente. Kung siya po ang presidente natin, hindi po ganito ang Pilipinas. Siguro yung mga train sa patapos na, no? Yung train sa Mindanao, meron na rin tayong ang dami po talaga. Ang unlad na sana, naghukay na tayo siguro ng langis ngayon dahil tuloy tayo sa pakikipagkaibigan sa China eh. Hindi naman po makakaporma kahit sino dyan. Walang papayagan ng China dyan na maghukay sa mga disputed, no? Siguro hinayang na hinayang si BP Sara sa pagiging presidente. Kaya lang nariyan na yan eh. Iba talaga yung may panalig, no? Sabi nga nila, baka ito, dito tayo nilagay. Kaya minsan, mas naiinip pa tayo eh. Sabi ko nga sa inyo, hayaan ninyo yung mga Duterte na yung sumuporta na lang tayo. Kaya sumasama ang loob nyo eh. Kasi marami sa inyo yung gusto ngayon na. Meron naman tayong pwedeng gawin ngayon. Matitigas din naman ang ulo ng marami sa atin, di ba? Ano po ang pwede natin gawin ngayon? Bumoto tayo sa 2025. Lalo na po sa mga nagsasabi, ngayon na, tapusin na natin si Marcos. Kala mo, ang dali no? Kala mo, ang daling mag-people power eh. Hindi po ganun kadali yan. Bumoto po kayo. Ang problema, yung mga nagsasalita ngayon na, mag-people power na tayo, ano pa hinihintay ng mga tao? Yung mga nagsasalita ng ganun, sila rin po yung nagsasalita na, wag natin iboto si ganun, wag natin iboto si ganun, wag natin iboto si ganun. Wag natin iboto yung masarili nating kandidato. Hindi po ba? Napaka-contrast eh. Madaling-madali, gusto nila mag-people power. Pero hindi iboboto yung mga kakampi natin. Anyways, sabi nga ni BP Sara, hindi niya kasalanan kung ang ating bansa ay nasa road to hell. Hindi niya rin kasalanan kung ang ating bansa ay pinamumunuan ng hindi marunong maging presidente. Tama rin no? Bakit nga ang sisilang natin, ang sisilang natin kay BP Sara, hindi niya sinis yung opportunity, no? Pero hindi mo rin nga masisisi, 'di ba? Ang tapang-tapang lang siguro ni Tatay Digong, pero yung pagiging ama niya. 'Di ba sabi ni BP Sara, hindi naman talaga ako pinatakbo ni Digong. Hindi siya pinatakbo ni Rodrigo. Bakit? Dahil ba masamang tao si Rodrigo, ibang gusto niyang patakbuhin? Hindi po. Dahil naranasan ni Rodrigo, nilabanan niya yung oligarko, nilabanan niya yung malalaking pinakamakapangyarihang mga tao. Ang nilabanan, no? Ni Tatay Digong, yung mga pinakamakapangyarihan. Nang ibabaw kay Tatay Digong yung kanyang pagiging ama, no? Ayoko kung ako ang tapang-tapang ko na. Kung ako nga sanay na ako sa labanan. Kaya nga ako nagsisikap para hindi na
mahirapan yung mga anak ko. Nauunawaan ko eh. Alam niyo, nauunawaan ko bilang tatay. 'Di ba? Walang ama. Walang ama yung ano eh, yung gustong mapahamak yung kanyang anak. Kung naranasan mo na yung hirap, ipaparanas mo pa ba sa anak mo? Hindi katulad ng mayor, no? Pinilit niya pa si BP Sara na mag-mayor. Pero eto daw talaga, sabi ni BP Sara, talagang hindi siya pinatatakbo ng tatay niya. Eh kaya lang nga dahil nga yung sabi nga ni BP Sara, 'di ba? Hindi naman po yung anak ay parehong-pareho ng ama. Pero kahit itanggi mo pa sa mga sinabi mo kanina, mas maganda ka lang mag-deliver, BP Sara. Pero si Digong yung naririnig namin eh. Yung paggamit ng impyerno, yung paggamit ng huhukayin mo. Ako, hindi ko po talaga napigilan. Yung tawan-tawa talaga ako dun sa sinabi, no? You can drag me to hell. Pero pag naroon na tayo sa impyerno, makikita nyo, hindi, ako pa rin ang presidente ng impyerno. Alam nyo, silang mag-ama lang yung nakakaisip na pumunta ng impyerno, no? Mag maganda lang mas maganda lang yung delivery ni BP Sara kasi malumanay. Medyo malumanay na matigas. Si ano kasi, tigas ng dila ni Tatay Digong. Si BP Sara kasi, ang gandang pakinggan ng sinasabi niyo, can drag me to hell. And you will see that the president sa impyerno, ako rin. Parang sinasabi ni BP Sara, sige, gusto niyo ng laban na to hindi rin kayo makakatakas sa akin. Ayaw niyo akong tantanan hindi rin kayo makakatakas sa akin. Putulin muna natin 'yan. Alam niyo po lahat ng pagsisikap nila, no? Real talk, wala na po nakikinig diyan sa ano. Ako nga boring na ako riyan sa mga sa kanila pong marami nanonood kasi nakatanghod yung mga BBM supporter sa mga Quadcom eh. Maraming nanonood ng Quadcom eh. Yung mga BBM supporter nakatanghod doon dahil baka may sahod. Pero sa totoo lang ako, bore na ako na 12 oras. 12 oras nagka-Quadcom para siraan si BP Sara. Tapos tamad na pilit na rin po yung pagko-cover kasi paulit-ulit eh. Binago lang nila. 11 days, 125. Quadcom tsaka kung ano man yung isang committee na nag-imbestiga ngayon 11 days, yung 125. 11 days na naman ton 16 million. Eh yun din po yun eh. Yung 16 million, bahagi lang po yun ng 125. Kaya paulit-ulit lang po eh. Paulit-ulit lang sila eh. No? Wala na talaga silang bagong maibato kay BP Sara. Ang tagal maghapon, magdamag, kung sila mag-imbestiga. Pero tignan nyo ang bawi ni BP Sara. Tignan nyo po. Isang oras at wala pang 2 oras, di ba? Yung press con, wala pang 2 oras. Yun yung sinasabi natin na makakasawaan ka ng tao. Hindi po pwede. Marunong si BP Sara yung hanggang dito lang ka pakikinggan ng tao. Pag tumagal ka ng 2 oras mahigit, wala na makikinig sa'yo. Yan ang hindi naunawaan ng mga vlogger eh. Nakita nyo ba si Badong na nag3 oras, 4? Sino pa makikinig sa inyo? Paano mo pa tatamarin ka na rin na i-edit yung 3 oras mo? Anyways, balik tayo rito kay BP Sara.
yung wala pang 2 oras na press conference ni VP Sara, laman po lahat ngayon ayan po ang topic ng lahat ng vlogger. Mapa Duterte, no? Tignan niyo yung impact ng ginagawa ni VP Sara. Mapa Duterte, lahat ng Duterte vlogger, topic yan. Maniwala kayo hanggang mamayang gabi yan, hanggang kinabukasan, 2 araw itatapik yan. Pati po mga bugok na BBM vloggers, topic din yan. At ang malupit sa lahat ng media, traditional media, na usually hindi na tinatapik yung mga sinasabi ni Bato, nila Bongo, ng mga maisog, na hirap kumuha sa media. Pero si BP Sara, puta topic lahat. Ito, lahat po, as in lahat, GMA, ABS-CBN, Inquirer, at bawat quotation, ganun po karami, bahang-baha po ngayon sa lahat ng social media. Hanggang mamayang gabi yan pa rin ang ibabalita ng traditional media. So yung purpose po nila na siraan si BP Sara, bawing-bawi po si BP Sara, may sukli pa. No? Hindi na nila nasiraan dahil wala naman nanonood na sa kanila. Siran-sira pa ngayon yung mga amo nila. Baliktad eh. Yung purpose nila ng mga pagkukwadcom, siraan si BP Sara para bumango yung amo nila. Ang nangyayari, may chance ngayon si BP Sara dahil putya, sinisiraan nyo eh. Di yung pati press na traditionally hindi yan magbibigay pag yung issue ka lang na issue. Nakita nyo kung gaano kahenyo si BP Sara at saka si Tatay Digong sa kanilang kahit ayaw sila ng press, anti-Duterte lahat ng press natin eh. Opo, lahat, as in lahat. Pwera SMNI. Anti-Duterte po lahat. Ewan ko kung yung iglesia medyo bumabali-baliktad na. Yung pagiging anti-Duterte nila, hindi nila isusugal na mahuli sila. Halimbawa, ABS-CBN. Papatalo ba sila sa GMA? Ha? Yun po yun eh. Pwersado kayo na ibalita yung mga sinasabi ni BP Sara kasi matatalo kayo sa views nitong ng GMA. Kung hindi mo ibabalita, ABS-CBN. Philippine Star, matatalo kayo na Inquirer kung hindi nyo ibabalita ng bulletin. So it's between economics, no? Kinakailangan kumita yung dyaryo namin, kinakailangan kumita kami sa mga views. Pati po dyaryo kasi sa click na ngayon eh. Doon na po ang kita nila eh. Konti na lang bumibili ng dyaryo eh. Yung sa click na. Pag clinic yung article, doon may mga commercial sila doon. Kaya nawawalan silbi. Alam nyo, yung atake ninyo kay BP Sara, nagbibigay lang to ng interest kay BP Sara at kukunin siya ng media. Kahit na may mga environmental journalism pang nalalaman niya mga yan. Siyempre, hindi rin po magpapahuli sa scoop yan. Di po ba? O hindi lang po yan dito sa mga media. Hindi lang po sa mga vlogger. Pati po sa mga vlogger na walang kinalaman sa politika, yung mga patawang vlogger lang. Magiging topic po yan, yung mga drag me to hell. Sabi ko napakahenyo, no? Bago natin ituloy sa mga pinagsabi ni BP Sara. Ang henyo ng mag-ama, no? Hindi sila yung katulad nila Trillanes na mayat-maya o nila Lenny. Sige, mayat-mayin lang. Labas lang ng kahit na walang kwenta. Dito po, calculated. Nakuha nyo, calculated po. Tapos, alam nila yan na quotable quotes yun eh. Yung huhukayin ko yung tatay nyo. Alam nila yan, lahat yan, ilalaman yan. No? Pero parang hindi sinasadya nasabi yung mga bagay na yan. Di ba? Parang
parang through the course of ng kwentuhan natin, ay nasabi ko na drag me to hell. At pag nakita nyo ako presidente ron. Parang, parang hindi, di ba? Pero alam niya yun. Kailan ipapasok yun? That's what you call great great delivery. Yung anong tawag dito? Yan yung pagkakaiba ng effective public speaking sa declamation contest. Di ba? Kasi akala na pagkakamali ng iba na yung paraan mo ng pagsasalita, yun eh. Pero yung mga Duterte, kahit napakapayak, kahit napakasimple na sinasabi, no? Kaya nila mag-capture ng audience. Kaya nila mag-capture ng audience. Tignan nyo, sila Beatrix. Pag nagsalita yan, si Dilima at si Beatrix. Di ba? When you recall in the Section 5, Article 2 of the Constitution, you can see that it says, meron din naman sa Marte, si Miriam Defensor Santiago. Pero, hindi lang po siya nagde-declaim. Alam niya rin kung paano bibigatan. Si Dilima kasi tsaka si Beatrix, nasanay sa tagos sa buto. Di ba? Tagos sa buto yung sinasabi ni BP Sara. Grabe yung mga quotable quotes. Biruin mo, sabihin niya, no? Hindi ko kasalanan na tayo ay nasa road to hell. Road to hell? Papunta na po ang Pilipinas ay papunta ng impyerno. Kita nyo? Nagdideklara po, yung nagsasabi na kinakabahan kami baka hindi tumakbo si BP Sara. Ngayon pa lang po, nagdideklara na si BP Sara. Dapat pinag-uugnay-ugnay nyo eh. The Philippines, hindi niya kasalanan kung tayo ay nasa road to hell. Di ba? Road to hell. Tapos ano sabi niya? Drag me to hell. Makikita nyo ako ang presidente sa impyerno. Kung papunta tayo na impyerno at makikita natin siya ang presidente na impyerno, tatakbo siya sa 2028. Kasi pag kaya lang kinakailangan muna nating dumaan sa impyerno para ma-appreciate natin yung Duterte. Kinakailangan muna nating bagsak na tayo. Impyernong-impyerno na. No? Yan. Nahawa na sa tatay niya. Di ba tatay niya mahilig? Bababain ko kayo sa impyerno. Pati si Satanas tinatakot ni Digong. Tapos ang cute magmura ni no? Ang cute magmura ni ni BP Sara, no? Sunod-sunod na bull SHIT yun. Bull SHIT, ilang bull, yun? Grabe. Ang sarap po. Kaya ako inulit ko. Inulit ko ng inulit. Hanggang sa makuha ko yung laman. Okay. Alam nyo, mas detalyado ngayon yung mga hiningi niya. Siyempre, imposible. Sabi ko, puta, tanga ba yan si BP Sara? Na ang kasunduan nila ganyan kasi pinalalabas nila itong mga tangang mga supporter ni BBM. Ang akala nila, ano ba ina-expect mo? Di ba alliance lang naman ng politika yan? Hindi po papasok ang mga matatalinong tao sa alliance nang wala silang mahita. No? Napilitan. Ang ganda ng kwento ni BP Sara doon, no? Bilib na bilib ako. Kitang-kita nyo si Amy Marcos, talagang hindi dapat iboto. Alam nyo,
Alam nyo kahit papaano, kinakabahan ako. Bakit? Bakit ako kinakabahan? Baka kasi, pag dumating yung malapit ng eleksyon, baka biglang endorse ni Sara Duterte si Jaime Marcos. Ngayon po, nakakahinga na ako na maluwag. Alam ni BP Sara na malaki ang parte ni Jaime Marcos sa panloloko sa kanya. No? Kasi, siyempre, hindi niya kilala si BBM. Di ba ang sabi niya nga, ang akala ko, sama-sama tayong babangon muli. Ang akala niya, mayroong ano talaga. Kasi hindi sila nag-uusap ng ano eh. Hindi sila nag-uusap ng mga plataforma eh. Malinaw kay BP Sara yung gagawin niya bilang Vice President, continuity. Yun talaga, di ba? Continuity ang gusto niya eh. Matuloy yung mga sinimulan ni Digong. Kaya siya nakisama. Gusto niya talaga, ang galing talaga ni BP Sara, no? Bilib na bilib ako yung lawak ng utak. Alam niyo kung bakit yung sinabi niya na paano siya napunta sa ano? Kasi nagtataka ako, bakit sabi ko nung nasabi ko na to sa inyo noon eh. Dapat BP Sara nung hindi binigay sa yung DND, dapat nag-isip ka na traitor yung mga yan. Nasabi ko yan noon. Pero hindi pala sa kanya at nakikita niya na yung mga sungay. Lumalabas na yung mga sungay na mga nakapaligid eh. para na ako nagde-declare. Kagagaya mo kay Beatrix tsaka kay Dilima, para ka na. When I grow up, I'd like to be a brave, strong Robert at sea. Gumaganon si Bad. Akala mo, tumutula eh. Tagalog version niya nila Beatrix, si Senate President Quezon. Okay. Ano yung sinasabi ko na nga? Ang dami mo kasing pasakali, kaya nakakalimutan mo yung punto mo. Badong. Ano yung huli kong sinabi? Lakas naman loob ni BP magsabi niyan. Siya nga pa, gang mayor lang. BBM ko, ganun ba? Sige. Yun naman pala. Wala kaming panahon sa inyo ngayon. Okay, high na high kami sa BP namin. Pasensya na kayo mga bugok ha. Anong hindi binigay yung DND? Sabi ko, nung hindi binigay, dapat kalas siya kagad, no? Hindi pala, no? Siya pala, binigay pala ni BBM yung DND. Kaya lang na-realize niya sa dami ng mga mandurugas na nakapaligid, napunan na niya eh. Hindi rin siya makakapagtrabaho dahil etong mga dilawan at saka mga iba pang kakampi ni BBM, mamaya't mayain siya na, yan, may balak yan. Yan, nagbabalak yan na, kasi hawak niya lahat ng di ba? Militar at nagbabalak magkudita. Mahirapan din siya magtrabaho, kaya hiningi niya na lang yung DepEd. At least naunawaan natin yung na yun, yung sa DND, no? In fairness naman kay, hindi na nga marunong magpresidente, maiisip niya pa. Di mo ba? Napakasimple lang po, parang sunod-sunuran lang. Imagine niyo yung sa chopper, di ba? Sinabihan na siya ni BP Sara, di sabihin mo. Tapos may English accent pa. Am I the one? Hindi ko lang kaya. Am I the one? Alam ko lang yung wala talagang ideya kung paano maging presidente. Yun yung problema natin eh. Kaya na ano nyo ngayon, nakikita natin, no? Nakikita natin ngayon kung paano siya pag nagsasalita, di ba? Kung paano talaga siya nagtatrabaho. Sabi nga ni Tatay Digong, di ba? Wala yan eh. Yung magmi-meeting ka, may bagyo. Ano sabi ni Tatay Digong? Pakita na lang yan. 2 to 3 days before the big storm, dapat nakahanda na lahat. Na-meeting mo na lahat, naihanda mo na. Ganun talaga yung mga totoong pinuno. Sa nakikita natin kay BBM, di ba? Nariyan yung bagyo, may meeting niya, tapos televise, tapos kunwari sita-sita.
Bakit? Bakit nagigiba yung ating mga yung ating mga pinatayong mga eh, panahon ko pa yan. Nagtataka kayo, Mr. President? Nakita ko yung mga nagibandiki, putya, nahuhulog lang sa lupa, lupa lang tapos semento. Kanya-kanya kasing katkong eh. 'Di ba? Wala rin magawa yung mga Nagsimula yan nung tumakbo yung mga yung mga kontraktor, yung mga kontratista na mismo mga congressman eh. Wala talaga siyang ideya. Tama si Bibi Sara. Sabi niya nga eh, kaya nabubwisit siya eh, no? Sabi niya nga, kung wala kang kakayahang mamuno, mag-double time ka na mag-aral. Maghabol. Eh wala eh, tamad eh. Mas gusto yung talaga eh. Mas gusto talaga umatin ng mga pa-concert. Ito po sa ating mga kababayan, nakikita nyo na po kung paano po. No? Kaya wala kay asahan. Wala kay asahan na big projects kasi it will took 6 years para magkaroon daw niyan. Ayon kay BP Sara. Kaya talagang nakakapanghinayang pero maganda na rin at the same time. Tinanong si BP Sara, nanginayang ka ba na tumakbo ka ng Vice President? Ikaw ba sabayin ko na yung mga tanong na ikaw ba'y naniniwala na yung kung hindi dahil sa hindi sila mananalo? Tama naman yun. Na hindi sila mananalo. Kasi yun yung sinabi ni Amy. Tapos pinapakita sa kanya yung wala raw siya nakita, hindi pinakita sa kanya na kung hindi siya katandem kung mananalo si Marcos. Kasi yung bungad ni Amy, kaya gusto ni BP Sara, naniwala siya kasi prenangka siya eh. Hindi kami mananalo kay Lenny. Kung hindi mo makukuha para sa amin yung Bisaya. Kaya 'di ba sinabi niya, di kunin niyo si Bato, hindi pwede si Bato at si Bongo, 'di ba? Dahil hindi naman sila kasing popular ni Sara eh. Si Manny Pacquiao pwede, kaya lang ayaw bumaba ni Pacquiao. Kasi binulungan siya ng Diyos eh. Di ba nakwento niya na yan? Bumaba yung pulang kabayo. Kaya talagang kapit sa patalim sila kay BP Sara. Kaya sila talaga, no? Mukhang ang tingin ko may babanatan pa sila, LG. Alam ko na yung sinasabi na ni BP Sara eh. Maghanap lang yan ng ibabanat dyan sa LG. Si Larry Gadon yan. Di ba? Si Larry Gadon yan eh. Yung LG na yan. Half Spanish breed. Tinitignan ko lang yung kodigo ko. Okay. Ito sinabi niya mismo, parang mga sa sa mga group chat, napuno na si BP Sara, sinabi niya kay Senator Amy, pag hindi niyo ako tinigilan, ako mismo huhukay sa tatay mo. Yun, ang tindi nun, no? Ang tindi nung na yun, no? Ang tindi nung, sabi ko, kayang sabihin ni BP Sara yun, no? At itatapon ko sa West Philippine Sea. Pati yung West Philippine Sea. Lakas talaga ng tawa ko doon, yung papahukay yung tatay. Kasi ayaw yung tigilan eh. Ayaw yung tantanan si BP Sara eh. Sari-saring atake. Kaya lang nga, sabi nga ni BP Sara, ito rin yung, di ba, ito, gantong-ganto yung sinabi ko nun. Talagang medyo nag-align kami ng mga yung sinabi ko nun na okay naman na nanalo si BP Sara kasi yung sinisisi bakit tumakbo pa ng Vice President, di ba? Kasi nga, di ba, tama yun eh. Kaya lang, meron pa siyang yung karanasan ni Villar. Matagal ko na sinabi yan eh. Paano kaya kung hindi siya BP ngayon? BP nga, ganyan pa ginagawa sa pamilya niya. Di ba? Vice President nga, pangalawa na siya sa pinakamataas, pero yung pamilya niya, bugbog pa rin sa gobyernong to. Paano pa kaya kung hindi siya BP?
O, di ba? Pero mas maganda yung paliwanag eh. Kaya ako sumusuko sa kanila. Usually, lahat eh. Kay Marcoleta, kay BP Sara, at saka kay Tatay Digong lang mas maganda ang paliwanag nila. Kahit pareho kami ng ideyan tinatahak, minsan lang. Kasi hindi naman ako kasing talino. Minsan nagkakapareho kami. Katulad nito. Di ba? Kasi yung parang may nag-ano sa inyo na dapat mag-resign na rin siya as BP. Sabi ko, putya, kung hindi siya BP, mas kawawa siya. Tama rin yung sinabi ni BP Sara, mas magandang paliwanag niya nga lang kaysa sa akin. Kung ako ay mayor lang ngayon, is either si Lenny or si Bongbong ang nanalo. Ano sabi raw ni Villar sa kanya? Kahit na ano naman gawin mo hahabulin ka pa rin eh. Dahil tatak siya, Duterte siya eh. Halimbawa, tumakbo lang siyang mayor, habulin pa rin siya kasi siya pa rin ang pinakamalaking threat. Pagpalpak ang presidente, ang tendency niyan, mabuti pa nung panahon ni Duterte, di ba? Mabuti pa nung panahon ni Duterte. Siyempre, mananalo yung anak ni Duterte. Yun nga lang ang sabi ni BP Sara, di ba? Di mas madali sana siyang kasuhan, mas madali siyang suspindihin, at mas madali siyang kasuhan. Ngayon, ayun ang pagmamalaki ni BP Sara, hindi nila ako pwedeng tanggalin. They can drag me to hell. Hanggang gusto nila. Lahat ng to, fishing yan. Lahat ng ginagawa nila ngayong investigasyon, fishing para masampahan siya ng impeachment. Walang kaso eh. Ito ang pinakamabigat na sinabi ni BP Sara. Kaya kinakailangan lahat ng kalaban ng mga pro-Marcos yun ang iboto natin, meski sa mga congressman pala. Magandang laban to. Mayroong 5 impeachable offense si BP Sara kay Marcos, kay BBM. 5 impeachable offense. Hindi lang papasa sa present Congress. Ngayon, kung magkakaisa yung mga Duterte, damihan natin. Ang alam ko, 1/3. 1/3 lang, pwede nang ipasa. Damihan natin yung mga anti-Marcos na congressman. Sa bagay, ang susi po dyan sa nila na si Marcos, wala na yan. Hindi na siya yung endorse niya. Pag natalo po ang administrasyon ngayon, pag naipanalo natin, mas marami. Usually, nananalo dyan yung admin sa midterm election. Okay. Pag tayo nanalo dyan, magbabaliktaran na yung mga congressman na yan. Puta, yari tayo rito. Si BP Sara, pag kinalaban pa natin to, eto na magiging presidente, magbabaliktaran yan. Hindi na nila kinakailangan ng pera ni Martin Nakuha na nila, nanalo na sila Hindi na po sila kaya na gawan ng kasamaan ng liderato ng Congress. Kaya magbabaliktaran yan. Pero pag na overwhelming, nanalo yung mga senatoriables ni BBM, mag-iisip tong mga to. Teka muna, nawala na yata yung Duterte magic. Kaya ang laki po. Wag na po kayong maniwala, no? Mali. Bura. Paniwalaan nyo po yung mga vlogger ninyo na pinaniniwalaan na pro Duterte. Pero pagdating po sa discarding politika, sa mga iboboto, yun lang po. 99% paniwalaan nyo sila. Pero sa iboboto, mag-straight tayo sa Duterte. Kasi pwedeng mangyari po yun. Kung meron ng 5 impeachable offense, si BP Sara na hawak-hawak, ang kinakailangan niya lang, mga kakampi. Ang kinakailangan niya lang, manalo tayo. Hindi po babaliktad yung mga congressman pag overwhelming, nanalo yung BBM slate. Real talk po yan.
Kaya nakasalalay po dito sa inyo, no, sa boto nyo. Tama na yan. Oh, believe kayo sa kanila. Magaganda mga sinasabi ng mga vlogger nyo, pero tandaan nyo, vlogger lang kami. No? Vlogger lang kami. Si BP Sara ang sundin natin. Gusto nyo ba na maging BP Sara, maging ano na kagad, no? Mapatupad yung mga impeachable offense na yan? O, pwede talaga yan. Kung babaliktad yung mga congressman, di babaliktad yan pag isa, dalawa lang na ipanalo nating senador. Dapat i-straight natin yan. Kung naniniwala kayo na marami tayo, malakas tayo, ako naniniwala po ako. Naniniwala ako. Naniniwala po ako na kayang ipanalo natin yan. Wag lang talagang madala ng mga vlogger na ay wag natin iboto to kasi nung ano to masama ang ano ko dito. Nako, ayoko diyan. Patay tayo diyan. Pag yung tinilad-tilad natin, eto artista, ayaw natin. Eto ayaw natin nung nagkondakto ng investigasyon. Eto ayaw natin to. Imagine niyo kung walang bato tsaka bongo ngayon, walang mag-iimbestiga sa war on drugs. Walang magtatanggol kay Tatay Digong. Kung gusto nyo, sabi ni BP Sara, meron siyang 5 impeachable offense ni BBM. Hindi lang mananalo. Dahil hawak ni Martin yan. Kaya 99% paniwalaan nyo yung vlogger nyo. Yung 1% ibigay nyo po sa mga Duterte lineup. Yung pagboto naman sa mga Duterte naman. Di ba? Sa Duterte nyo naman. Hindi ko po sinasabing huwag kayong maniwala dyan. Matagal nyo nang pinaniniwalaan yan. Para akong sumisigaw sa Bagyo. No? Nakikiusap ako kasi hindi naman nila alam ang diskarte sa politika eh. Bakit? Ano na ba yung mga yan? Naging opisyal na po ba ng gobyerno? Hindi pa naman eh. Yung opisyal na elected malamang hindi pa. Kaya hindi po nila alam kung paano magpanalo at paano po dumiskarte ng mga elected. Magagaling po sila magsuri, kaya nga kayo pinaniniwalaan nyo sila eh. Di ba? Pero pagdating po sa politika, pabaya natin sa mga Duterte. Kung Duterte lang naman kayo, kung hindi naman kayo Duterte, hindi po kayo kasama sa hindi po kayo kasama. Puta, Marcos pala kayo. Bit kayo, di ba? People power kayo ng people power. Boto lang nga ang kailangan namin. Mas madali eh. Pupunta ka lang, di mo na kayo na kailangan. No? Parang ang dali-dali lang ng people power ng pinag-uusapan. Yung kaya lang po natin. Boboto lang kayo, pipila, iboboto. People power, puta, kala nyo ang dali-dali. Ang tagal-tagal na nga nang mamaisog eh. Yung ba nananawagan na people power, nakasama na ba kayo sa Maisog Rally o sa Mad Rally o kung anong pa bang rally? Okay. Teka, baka meron pa tayong nakalimutan, no? O, yun po, no? Yun talaga, ito siguro magandang lesson to eh, no? Yung revelasyon na to. Walang number 1 ngayon, number 2 lang. Parang ang punto rito ni walang nag-exist na pangulo ngayon sa Pilipinas. Kung sino-sino. Ang daming may power pero hindi si BBM ang nagpapatakbo. Yan yung revelasyon ni yung walang number 1 ngayon. Yan yung meaning sa akin eh. merong hindi ko alam kung napakahihina na po ng mga reporter natin ngayon. No? May nagtanong na isa.
Ibig po bang sabihin, kasi nasabi raw ni BP Sara, last na 'to, nasabi raw ni BP Sara, hindi naman daw siya inaya ni Leni. Ibig niyo po bang sabihin puwede kayong maka-tandem ni Leni noon kung inaya lang kayo? Natawa si BP Sara. 'Di ba niyo kilala si Leni? Kaya inisa-isa ni BP Sara. Si Leni po tsaka si Trillanes, magkagano'n po sila, oh. Pareho po nilang gusto yung ICC kahit Duterte. Tatay ko yun. Kulang na lang sabihin, baka hindi niyo po alam, tatay ko si Duterte yung gusto nila ipakulong sa ICC. Mga bugok talaga yung mga reporter din natin, eh, no? Kaya kita nyo, tinatalo na kayo ng mga vlogger. Anytime, sa lahat ng reporter na yan, putya,